Mga kabayan, mayroon na namang naglalabasan ng mga balita na bibili ang Pilipinas ng karagdagang 12 units ng FA-50 Block 20 sa South Korea. Kaya ating alamin kung ano ang status ng planong ito. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Para magkaroon kayo ng idea, alamin muna natin ang bagong version ng FA-50. Ang FA-50 Block 20 ay latest version ng FA-50. Ang version na ito ay masasabi natin na, ang kanyang kakayahan ay pwedeng i-compare sa mga malalaki at modernong mga jet fighters. Sa ngayon kasi ang FA-50 ng Pilipinas ay equipped lang siya ng within visual range missiles, or below 40 kilometers ang kanyang missile range. Kaya talo sa mga jet fighters na ang range ng missile ay nasa beyond visual range or above 40 kilometers ang naabot ng kanyang missile. Katulad ng mga jet fighters ng China na nasa beyond visual range na ang kanilang air-to-air missiles, kaya pagdating sa dogfight nasa advantage sila. Malayo pa lang ang FA-50 kita na nila, kaya pwede na sila makapag-fire ng kanilang missile. Tapos mas mabilis ang kanilang jet fighter, maintain lang nila ang safe distance nila, panalo na sila. Pang close fight combat lang talaga ang lumang FA-50. Kaya dito sa FA-50 Block 20, parehas na, dahil missile range nito nasa beyond visual range na rin. Kaya pagalingan na lang ng piloto at mga missile. Sa luma na FA-50 ang kinakabit lang na missile ay A9X Sidewinder para sa kanyang air-to-air missile, na may range na 35.4 kilometers. Sa latest version pwede na ito kabitan ng M120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile na may maximum range na 180 kilometers. Sa luma ang pinaka-anti-ship missile lang niya ay ang air-to-ground missile na AGM-65 Maverick, na may range na 22 kilometers. Sa ganyan na range ng jet fighter mula sa barko ng kalaban di na safe. Or baka nasa 50 kilometers pa lang ang layo mula sa barko ng kalaban, sabog na ang eroplano. Hindi naman talaga pang anti-ship missile ang AGM-65 Maverick, kaya malapit lang ang kanyang range. Ngayon sa latest version ng FA-50, pwede nakabitan ng Joint Strike Missile na may range na 555 kilometers. Para sa kanyang anti-ship or land attack. Ang Joint Strike Missile ay may dalawang purpose, pwede siya gamitin bilang anti-ship at land attack. Kaya kung compare mo ang luma sa bagong version, talagang napakalaki ng pagkakaiba. Ang bagong version talagang may ibubuga na pagdating sa mission, kahit malayo pwede na makalaunch ng missile, kaya safe ang piloto at ang jet fighter. Ito ang mga idinagdag sa bagong version ng FA-50. Sa upgrade version ng FA-50 or tinawag na FA-50 Block 20. Pinataas dito ang kanyang range ng 25% dahil pinalaki ang kanyang fuel tank. Ang kanyang air-to-air missions ay pinataas din ng 26%, ang kanyang air-to-ground missions naman ay pinataas din ng 24%, mayroon na siyang refueling capability, kaya kahit tumagal sa pagpatrolya wala ng problema. In-upgrade din ang kanyang Avenex kasama ang radar, at nilagyan ito ng Sniper Targeting Pod in Link 16 Tactical Data Link. Ang system na ito ay makadetect at maka-identify ng target, makatrack ng target, makakuha ng GPS coordinate ng target, at maka-provide ng weapons guidance. At dahil sa Data Link 16, kaya nito e-share ang nadedetect or nakikita ng aircraft na target sa command center or allied forces. Ang Data Link 16 ay ginagamit ng NATO members at ng mga US Allied Forces. Dahil sa upgrade ng FA-50, pwede na ito gamitan ng moderno, or advanced na air-to-air missiles. Tulad ng AIM-9X Sidewinder, AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, Advanced Short Range Air-to-Air Missile, at IRIS-T. Sa kanyang air-to-ground missile naman, kung dati ang pwede lang gamitin ay AGM-65 Maverick missile at mga ordinaryong bomba. Dito sa upgrade version niya pwede na gamitan ng advanced missile, tulad ng MBDA Brimstone, Spear 3, at KEPD-350K2 cruise missile na may anti-jamming capability. At pwede na rin siyang gamitan ng Joint Strike Missile para sa kanyang anti-ship at land attack missile. Sa mga bomba niya dumami na rin ang pwedeng gamitin ng mga advanced bombs, tulad ng SPICE, SUU-20 dispenser, Wind-Corrected Munitions Dispenser, at marami pang iba.
Kaya talagang may ibubuo ang upgrade version ng FA-50 na ito. Masasabi mong multi-role fighting aircraft na siya. Pag itong jet fighter ang ipagamit sa mga piloto ng Pilipinas, mas lalong mamayagpag ang Philippine Air Force. Base sa balita ang project na ito ay may budget na 40 billion pesos or 683.7 million US dollar. Ang Pilipinas at South Korea ay nag-uusap na para sa bentahan ng jet fighters, at mafinalize ito sa kalagitnaan ng 2025. Kung sa akin mas pabor ako na itong latest version ng FA-50 ang bibilhin kaysa sa mga second-hand na mga jet fighters. Dahil kabisado na ng piloto ng Pilipinas, mas advanced, at brand new pa. Pag brand new, less maintenance. Kahit Malaysia at Poland ito rin binili nila. Kung basehan din ang Armed Forces of the Philippines Modernization Procurement Project para sa taon 2025. Nakalagay din ang pagbili ng karagdagang FA-50, at kasama din ang pag-upgrade ng system ng 12 existing FA-50 natin. Kaya pag nangyari ito lalong lalakas ang Philippine Air Force natin. Sa 24 na units ng FA-50 sapat na yan para depensahan ang teritoryo natin, habang hinihintay ang malaki at 4.5 generation na KF-21 ng South Korea. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.